Maligayang pagdating sa aking munting channel. Sa video ngayong araw, ating babalikan ng pelikula noong 2019, Simon's Got a Gift. Oras na para maalala ang mga kaganapan. Si Simon, isang 8 taong gulang na ulila, ay may kakaibang kakayahan, kaya niyang gayahin ang itsura ng sinumang nahawakan na niya. Isang gabi sa isang karnabal, lumapit ang isang lalaki sa tindahan ng cotton candy. Matapos kainin ng cotton candy, pumasok ang lalaki sa isang ampunan, suot ang pajama ng bata at natulog. Kinabukasan, sinalubong ni Madam Gatron, ang direktor ng ampunan, ang isang tsuper at ipinahiwatig na handa na ang mga bata para sa kanilang biyahe papunta sa bayan. Habang naglilibang ang mga ulila, inaayos ni Simon ang kanyang damit, sabik na mampan. Sa sumunod na oras, lihim na nagtungo si Simon sa silid ng makina para magtago. Dumating si Thomas mula sa isang hatch, dala ang cake at bote ng alak na kanilang pinagsaluhan. Habang nag-uusap, biglang nakita sila ng isang batang babae na nagngangalang Madeline. Nang mapansin ni Thomas na nakatitig si Simon, inimbitahan niya ito na sumama sa kanila. Ibinunyag ni Simon na iniwan siya sa ampunan noong siya'y sanggol pa lamang. Maya-maya, narinig nila ang mga magulang ni Thomas at Madeline na hinahanap sila. Biglang itinago si Madeline, ngunit natagpuan siya ng malalakas na kamay. Tinangkang tumakas ni Thomas habang si Simon, na nagnanais ng pamilya, ay tahimik na nanood sa pagtawa ng magkakapatid kasama ang kanilang ama na si Jax at ina na si Agnes. Pagkalipas ng ilang araw, tinawagan ni Madam Gatron si Simon upang ipaalam na iniimbitahan siya ng anak ni Jax sa kanilang bahay para sa weekend. Labis na natuwa ang ulila at agad na tinanggap ang alok. Nang dumating ang weekend, sinundo ni Jax si Simon at dinala ito sa kanilang tahanan. Kinagabihan, sumilip si Simon sa kwarto ni Madeline at nakita niyang tinutulungan ni Agnes ang anak na isuot ang kanyang nasal cannula para sa kanyang paghinga. Naglaro ang mga bata sa dilim gamit ang mga flashlight. Kinaumagahan, nagdala si Jax ng cake para sa kaarawan ni Thomas. Agad na hinaypan ng celebrant ang kandila, at napatawa sina Simon at Madeline habang sinubukang hipan din ito. Pagkatapos ng isang laro ng charades, hinamon ng mga bata si Jax sa isang pillow fight. Inabot ni Madeline ang pinakamabigat na unan kay Simon para gamitin laban sa kanilang ama. Sa kasagsagan ng laro, tinanong ni Jax si Simon kung nais nitong maging blood brother nila habang buhay. Ipinaliwanag ni Jax na kailangan nilang paghaluin ang kanilang dugo at ibunyag ang kanilang pinakatatagong sikreto. Sabik na sumali si Simon. Una, sinaktan ni Thomas ang kanyang palad at pinatulo ang ketchup sa isang ashtray. Sinundan ito ni Madeline at Simon. Inamin ni Thomas ang kanyang sikreto, nakita niyang walang tapal odo ang kanyang ina. Si Madeline naman ay nalungkot at sinabing wala siyang kaibigan ayon sa kanyang mga magulang. Nang tanungin si Simon, ibinunyag nito ang kakaibang katotohanang kaya niyang magbago ng anyo sa pamamagitan ng mahika. Nagulat ang magkapatid nang makita ang kakayahan ni Simon, na kaya niyang gayahin ang anyo ng isang tao basta't nahawakan niya ito. Ipinakita rin ni Simon na nawawala ang kanyang sugat tuwing nagpapalit anyo, na nagbigay ng tanong kung siya ba ay immortal. Sa kabila nito, pinilit ni Madeline na panatilihin ni Simon ang peklat bilang patunay ng kanilang pagiging blood brothers. Pagtapos ng gabi, naghiwa-hiwalay ang tatlo at natulog. Kinagabihan, narinig ni Simon ang hirap na paghinga ni Madeline mula sa kanyang kwarto. Nang pumasok siya, nakita niyang hinahabol nito ang kanyang hininga. Hinawakan ni Simon ang kamay ni Madeline at ginaya ang kanyang anyo upang maranasan ang kanyang nararamdaman. Biglang nakaramdam si Simon ng parehong sakit sa dibdib at hirap sa paghinga kaya napilitan siyang bumalik sa kanyang orihinal na anyo. Kinabukasan si Madeline ay nagbigay kay Simon ng pink na kapote na binili ng kanyang ina para sa kanya. Hindi inaasahan, hinalikan siya ng dalaga sa pisngi. Pagkatapos, dumating si Thomas na iritado sa kulay ng kanilang magkakaparehong kapote. Habang nag-e-explore ang dalawang bata sa kagubatan, ibinigay ni Thomas kay Simon ang kanyang maliit na kutsilyo upang magamit sa paghuhukay ng lagusan palabas ng ampunan. Masaya namang nagumpisa si Thomas ng karera matapos ilagay ang isang sanga sa daanan bilang tanda ng kanilang starting point. Nahuhuli si Simon dahil sa kanyang maliit na pangangatawan, ngunit bigla siyang nagmistulang atleta at nalampasan si Thomas. Habang patuloy silang tumatakbo, sumigaw si Thomas kay Simon na tumigil, ngunit nadulas siya at nahulog sa isang malalim na bangin. Nang marinig ni Simon ang sigaw ng kaibigan, hinanap niya ito at natagpuan ang gilid ng bangin. Nang gabing iyon, pinangunahan ni Jax ang isang grupo upang hanapin ang dalawang bata. Narinig ni Simon ang kanilang pagtawag sa pangalan ni Thomas at napagtantong siya ang hinahanap. Nang makita ni Simon ang nalulungkot na pamilya sa labas ng bintana, nagpasya siyang bumalik bilang si Thomas. Mabilis na binuksan ni Agnes ang pinto para kay Thomas.
Nakita ni Madeline ang kanyang sinasabing kapatid na iniimbestigahan ng mga awtoridad. Nagkwento ang huwad na si Thomas tungkol sa nangyari, na nagdulot ng pag-aalala kay Madam Gautran, natatakot na matuklasan ang katawan ni Thomas. Sinabi ni Simon na naligaw sila at sinisi ang sarili sa pagkawala ng kaibigan. Nang gabing iyon, pumasok si Simon sa kanyang bagong silid, at sumunod si Madeline na may halong pagdududa. Tinanong siya ng dalaga kung siya nga ba si Thomas at inusisa ang sugat niya, na nagbigay daan sa pag-aakala ni Madeline na nawala si Simon. Ang mga tauhan ng ampunan ay nagtipon sa bakanteng puntod ni Simon. Makalipas ang maraming taon, binigyan si Madeline ng doktor ng payo tungkol sa mga bawal kainin, ngunit tumanggi siyang makinig. Pinayuhan siyang mag-ingat sa kalusugan dahil mahaba ang pila para sa heart transplant. Umalis si Madeline sa ospital nang umiiyak at dismayado sa kawalan ng pagbabago sa kanyang kalagayan. Habang naglilinis si Jax ng kotse sa tapat ng kanyang tindahan ng salamin, may isang batang babae na pumasok upang kunin ang kanyang order, partikular na hinahanap si Thomas. Nang ibigay ng mas matandang Thomas ang package sa customer, dumating ang pamilya Durant at mga kaibigan upang ipagdiwang ang kaarawan niya. Ibinigay ni Jax ang isang regalo, isang mirrored plaque na may nakaukit na pangalan nilang mag-ama, na nagpapahiwatig na ipapasa na sa kanya ang negosyo. Hindi inaasahang dumating si Madeline kasama ang kanyang kasintahan sa motorbike. Lumapit si Madeline sa kapatid, hindi alam na naibahagi na ng kanilang ama ang plano nito. Kinagabihan, ipinakita ni Jack sa mga bisita ang isang slideshow ng mga larawan, at laking gulat ng lahat nang lumabas ang larawan ng batang si Simon. Natuwa ang mga magulang habang nakangiti sa mga scanned na larawan. Nang gabing iyon, tumingin si Thomas sa salamin at sa unang pagkakataon ay nagbalik sa anyo ng mas matandang Simon. Habang naglalakad-lakad sa bayan, napansin niya ang isang teleskopyo sa isang tindahan. Agad siyang pumasok upang tingnan ito ngunit natigilan nang makita ang isang blondeng babae sa loob. Bumalik siya sa anyong Simon at bumili ng teleskopyo nang hindi napansin ng babae. Pagkatapos, bumili si Simon ng fries, na namiss niya ang lasa dahil sa pagpapanggap bilang taong allergic sa patatas. Nagulat siya nang makita si Madeline na nakatingin sa kanya mula sa salamin. Agad siyang tumingin sa ibang direksyon, umaasang hindi siya makikilala. Pag-uwi, mabilis siyang nagpalit ng damit nang kumatok si Madeline. Ipinakita ni Madeline ang isang ninakaw na litrato ni Simon sa isang cafe. Hindi makita ni Simon ang litrato kaya't itinanggi niya ang kwento ni Madeline at sinabing patay na si Simon. Sa galit, umalis si Madeline. Kinabukasan, napansin ni Simon ang mga flyer na ipinapamigay ni Madeline na may larawan niya. Nagbihis si Simon at bumalik sa dating anyo upang matigil ang ginagawa ni Madeline. Nagpunta siya sa cafe kung saan siya huling nakita at natuklasan si Madeline na naghihintay. Lumapit siya, at tinanong siya ni Madeline kung siya nga ba si Simon. Mahinahon niya itong itinanggi. Umalis si Madeline ngunit nahirapan siyang huminga. Dinala siya ni Simon sa labas para makahinga. Habang kalmado na si Madeline, tahimik na nag-isip si Simon. Tinanong niya ang pangalan nito, at sumagot si Simon na ang pangalan niya ay Michelle. Dumating ang waitress na may dala ng fries ni Michelle. Naiirita si Michelle sa kawalang interes nito sa kalagayan ni Madeline kaya nagkunwari siyang hindi apektado habang kumakain ng fries. Naka-receive ng text message si Madeline mula sa kanyang mga magulang, at sa parehong oras, nakatanggap din si Michelle ng mensahe. Agad siyang nag-reply bago umalis. Iniwan ng babae ang kanyang numero sa papel na plato, nagpapahiwatig na interesado rin siya. Habang nasa hapunan si Madeline, hinihintay niya ang text ni Michelle, hindi alam na nasa parehong lugar lang ito. Bumili si Thomas ng bagong telepono pagkatapos. Nag-date ang dalawa sa dalampasigan, kung saan ipinakita ni Madeline ang kanyang tagong-pahingahan. Sa pangalawang date, hinalikan siya ni Michelle. Dinala ni Madeline si Michelle sa gubat papunta sa kanilang bahay at pumasok sila sa kanyang silid. Napansin ni Madeline na tahimik ito dahil sa kanyang intensyon, kaya ibinunyag niya na limitado na ang kanyang panahon at hinalikan ito. Nang marinig ni Michelle ang pagdating ng mga Durant, nagmadali siyang magbihis at umalis, ngunit iginiit ni Madeline na ipakilala siya sa ibaba. Binati ni na Jax at Agnes si Michelle, hindi alam na siya rin ang parehong tao na matagal na nilang kilala. Ngunit nagtagpo ang mga mata ni na Jax at Michelle, at tila nakilala nito ang mga tampok ng mukha niya. Isang gabi, habang nasa bonfire sa kagubatan, inamin ni Madeline kay Thomas na hopelessly in love siya kay Michelle. Napansin niya ang titig ni Thomas, na katulad ng titig ni Michelle, kaya umalis siya at bumalik sa higaan. Kinabukasan, sinuri ni Madeline ang gamit ng kanyang kapatid upang hanapin ang parehong damit na suot ni Michelle sa nawawalang poster. Tumawag si Michelle at naghihintay sa kafe, habang pinagmamasdan siya ni Madeline mula sa malayo.
Umalis si Michelle upang kunin ang damit ni Thomas mula sa kanyang backpack na nakatago sa gubat. Hindi niya alam na pinapanood siya ni Madeleine. Natuklasan nito ang pagbabagong anyo ni Simon mula kay Michelle patungo kay Thomas, na kinumpirma ang kanyang pinakamadilim na hinala. Di nagtagal, hinarap ni Michelle si Thomas sa kanyang silid, isinisiwalat ang kaalaman niya sa lihim nito at tinawag siyang Simon. Sa pagkabigla, pinigilan ni Simon ang kanyang galit at bumalik sa kanyang tunay na anyo, na ikinasakit ni Madeleine. Nang makabawi ang babae, tinanong niya kung nasaan ang kanyang tunay na kapatid. Dinala siya ni Simon sa malalim na bangin kung saan nawala si Thomas. Hiniling ni Madeleine na sabihin niya ang totoo sa kanilang mga magulang. Ngunit iminungkahi ni Simon na tumakas na lang kaysa ilantad ang pandaraya. Sa galit, inakusahan siya ni Madeleine ng pagiging duwag at sinabing hindi naman siya mahalaga sa kanilang mga magulang. Habang papalayo si Madeleine, umiiyak na inamin ni Simon ang kanyang pagmamahal sa kanya. Bilang tugon sa kahilingan ni Madeleine, pinangunahan ng pulis na si Commissioner Leroy ang pagsisiyasat sa bangin upang kunin ang mga labi ng batang nawala. Matapos iyon, inimbestigahan ni Commissioner Leroy si Thomas sa opisina nito, ipinakita ang larawan ng Macintosh at tinanong tungkol kay Simon. Nilagay ang urn sa dating bakanteng puntod ni Simon matapos matagpuan ang mga buto nito. Tahimik na umiiyak si Madeleine at galit na tumitig kay Thomas. Umalis si Thomas at umuwi, alam na siya ang hinahanap bilang kapatid. Tinipon ni Thomas ang kanyang mga gamit at naghanda ng umalis dahil wala na siyang ibang paraan. Ngunit dumating ang pamilya Durant. Nang subukang paalisin si Thomas, tinutukan siya ng baril ni Madeleine at pinutukan ang kisame. Nang babalaan ni Madeleine si Thomas na ibubunyag niya ang kanyang tunay na pagkatao, kinuha ng dalaga ang armas at pinutukan siya sa tiyan. Agad na kinuha ni Jax ang armas mula kay Madeleine habang tumawag si Agnes ng ambulansya. Hinimok ni Madeleine si Thomas na magbago ng anyo upang mailigtas ang sarili sa sugat. Habang bumabalik siya sa pagiging Simon, inamin niya sa Durants na mahal niya sila. Ibinunyag ni Madeleine na pinalitan ni Simon si Thomas, na inilibing nila noon. Sa takot, umatras sina Jax at Agnes mula kay Simon. Inakusahan ni Jax si Simon ng pagtulak kay Thomas, ngunit itinanggi niya ito at tinawag ang sarili niyang ama. Sa galit, sinakaw siya ni Jax sa labas. Habang papalapit ang mga pulis, nagbalik loob si Simon bilang si Thomas, na ikinagulat ni Jax at ng mga nanunood. Sinubukan siyang pigilan ni Commissioner Leroy. Ngunit mabilis siyang tumakas gamit ang police car, iniwang nagdadalamhati si Madeleine. Tumakas si Simon ng maglakad matapos mahuli ng pulis sa bayan. Pagdating nila sa isang pulutong, napansin ni Leroy ang dagwang damit na itinapon sa lupa, na nagpapahiwatig na nagbago na ng anyo ang tumakas. Pagkalipas ng isang buwan, tumingin si Madeleine sa isang pulis na malapit, takot na sinusundan sila ni Simon. Nagulat siya nang makita ang isang matandang lalaking nakatingin sa kanya na puno ng kalungkutan. Nilapitan niya ito, iniisip na si Simon ito, ngunit tinawag siya pabalik ni Agnes. Ibinagsak ni Madeleine ang kanyang tungkod at tumakbo papunta sa kanyang nobyo sa orihinal na anyo nito. Hinalikan niya ito ng may pagmamahal at inamin ang kanyang damdamin anuman ang kanyang pagkakakilanlan. Habang bumabalik kay Agnes, sinabi ni Madeleine kay Simon na dalhin siya, ngunit natatakot sa mga pulis na nagmamasid. Gayunpaman, nahuli si Madeleine sa paglalakad at bumagsak sa lupa habang lumalala ang kanyang karamdaman. Nang lumapit si Agnes, hindi magawang buhatin ni Simon si Madeleine gamit ang kanyang katawan. Nagbago siya ng anyo bilang si Jax sa harap ng karamihan at nagmadaling sumakay ng kotse. Pagdating ni Dr. Baday sa ospital, agad niyang dinala si Madeleine sa emergency room. Makalipas ang ilang sandali, hinanap ng mga tauhan ni Commissioner Leroy si Simon, inutusang suriin ang pagkakakilanlan ng bawat isa. Habang naghihintay ng balita, dumating ang tunay na Jax at ipinaalam kay Agnes ang tungkol sa pulisya. Habang nagbabagong anyo si Simon bilang isang matanda, sinabi ni Agnes kay Jax na tinulungan siya ni Simon, iginiit na unahin si Madeleine. Nang bumalik si Dr. Baday, ipinaalam niya sa mga Durant na kailangang maoperahan agad si Madeleine, ngunit nasa listahan pa rin siya nang naghihintay ng transplant. Sa kasamaang palad, hindi tugma ang puso ni Jax para sa kanyang anak, kaya't hinimok sila ng doktor na magpaalam na. Tahimik na umiiyak si Simon. Nang mapansin niyang papalapit ang mga opisyal, tumakas siya at naganyong doktor. Kumuha siya ng gamot mula sa imbakan habang nakasuot ng puting coat. Nang harangin siya ni Officer Dennis upang beripikahin ang kanyang pagkakakilanlan, napansin siya ng tunay na doktor at tumakas. Habang hinahanap ni Dennis si Simon, dumating si Commissioner Leroy at hinanap ang stamp. Naging kainahinala si Dennis sa babaeng kaharap niya at nagradyo sa tunay na Leroy, hindi alam na si Simon ang kausap.
Sinapak ni Simon si Dennis, nagbago ng anyo bilang siya, at kinuha ang gamit nito. Nagpunta si Simon sa mga gwardya sa labas ng silid ni Madeleine, ngayon nakadamit bilang Leroy, at pinapasok siya. Sinabi niya kina Jax at Agnes na nakalock ang mga labasan, kaya't hindi siya makakatakas, at humiling ng sandaling mag-isa kasama si Madeleine. Umalis ang dalawa, napagtanto na si Simon ang nasa harap nila, kaya't binigyan siya ng pagkakataong makausap ang naghihingalong babae. Nagulat ang mga gwardya nang dumating ang tunay na Leroy. Nang pumasok ito sa silid, natagpuan niya si Simon na natapos sa kama habang hawak si Madeleine. Napansin ni Leroy ang mensahe sa kamay ni Simon na humihiling na iligtas si Madeleine. Matapos matuklasan na nagsarili si Simon gamit ang kemikal, inihanda ang kanilang mga katawan para sa heart transplant upang tuparin ang huling hangarin ni Simon. Pagkaraan, lumuha ang mga Durant sa sementeryo kung saan ang mga urn ng kanilang dalawang anak ay inilagay sa tamang mga pangalan. Pinangalan ng Simon Durant ang bata, habang pinag-uusapan ng media ang iskandalo ng pamilya. Tumakas si Madeleine, nagsimula ng bagong buhay na may puso ng kanyang minamahal. Salamat sa panonood. Huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe, at i-click ang bell icon para sa mga bagong movie recaps.